Another impressive game ni Kai Sotto versus Hong Kong. Ano nga ba ang in-improve niya ngayon kumpara sa unang laro niya sa ating senior team? Magsimula tayo sa unang laro niya sa pandemic, after NBA G-League Ignite drama. First observation talaga sa kanya is malamya. Kulang sa muscles, di ba? Di kaya magkalabaw. Pero if you look closely, you can see na Kai was looking to score every time. Paghawak ng bola, tira kagad ang nasa isip. Maybe, parte ng frustration niya sa limited touches na nabibigay sa kanya sa opensa. Pero, tignan nyo siya ngayon kontra Hong Kong. Kung dati frustrated sa limited touches, ngayon, siya ang focal point ng playmaking sa triangle offense. Always yan big man sa high post. Dahil height advantage, mas makikita niya ang court better. Mga defenders nga nagre-react na sa kanyang mga fake pass, meaning nire-respeto ang kanyang playmaking ability. 5 assists na sana kay Kaiju mga idol kung napasok lang ng mga kakampi niya. Di lang to mga simpleng pasa ha, these are passes that position his teammates to score. Tapos dito, gamit na talaga ang height and length niya. High IQ to keep the ball above, and one yan. Dito, after his signature, natuto na siyang mag-hook para mag-bait ng foul. Nag-ala Austin Reeves pa nga siya dito mga idol, di lang natawagan ng foul. Ang mas nagustuhan ko talaga sa improvement niya is yung perseverance niyang tumakbo kagad sa early offense o sa fast break. Early offense is the best offense, ika nga. Di pa nakakapag-set up ang defense, nakasil na si Kai, at dahil nag-mature na rin ang katawan at laro, nakakapag-force na siya ng issue sa paint to put up a good shot. At heto pa, dahil nadagdagan ang timbang, lumakas din ang core ni Kai Sotto. Kaya nakakapag-establish siya ng ground to jump at any situation para saluhin ang mga alley-oop o mga matataas na pasa. At heto ang nagustuhan ko mga idol, pruweba ng maturation sa laro ni Kai. Post up against Reed, papasok ang help defense. Ginawa niya, gumamit ng siko to split the help defense and create a good shot. Nanggugulang na si Kai mga idol. Diba sabi ko sa inyo, ang Kai noon gustong umiscore palagi. Ngayon, he is looking to pass first. Kapag walang magandang pasa na available, then doon pa lang siya mag-iisip ng tira mga idol. Nagtapos siyang may 15 rebounds, 2 blocks at kahit 12 points lang ginawa ni Kai, di mo aakalaing maalat pala ang shooting niya dahil ramdam talaga ang presensya sa depensa at opensa, especially ang mga nakakreate niyang plays. One step closer to dominance mga idol. Aside kasi sa physical improvement, triangle offense lang pala ang mag-a-unlock ng potential ni Kai. And sky is the limit. Kaya kayong mga idol, pansin nyo rin ba ang improvement ni Kai Sotto? Join the conversation, mag-komento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.